Mga kababayan, itong mga mainit na balita ngayon, hatid sa inyo ka Eric Celis. Sa hindi pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, paki-subscribe at huwag naman kalimutan ang aking channel, RGE News. Ito, panoorin natin si Kairik. Kairik, pasok sa kanyang mga mainit na balita. Maganda pong pag-uusapan natin na Sir Ernie Banyares from Baguio City, sapagkat ngayon po ay unti-unti nang nagiging maliwanag ang pagiging gahaman sa sistematikong pagpapatupad ng hindi makatarungan o ang tinatawag na regressive taxation ng administrasyon ni Marcos, lalo na po ang tungkol sa pagpataw nila ng buwis. Mantakin po ninyo Ginoong Ignacio Romor and Len Jimenez. Papatawan po nila mga kababayan ng humigit kumulang ay 20% po ang buwis na ipapataw ng gobyerno ni Marcos sa lahat po ng bank savings interest ng mga kababayan natin. So, medyo problematic po ito mga kababayan kung ganyan po ang gagawin nito ng gobyerno ni Marcos, sapagkat ito po ay maapektuhan ang mga kababayan po natin, milyon-milyon na mga kababayan na nagkakaroon po ng kanilang pagsusumikap na magkaroon ng savings. No? Ito pong bagong batas na pinirmahan at ipapatupad nila Marcos at nila Romualdez, no? At siyempre sa pamumuno po ng kanyang numero unong tagapaghataw at tagapaglatigo ng mga karagdagang buwis, ito pong si Ralph Recto, si Mr. Ivat at si Mr. Trainlo. No, itong walang kapaguran at walang kasawasawang magpataw ng mga buwis na hindi makatarungan, yung tinatawag po na regressive taxation. Pag sinabing regressive taxation po, nakabatay ito tungkol sa pagpataw ng buwis ng mas malaki sa mga income earners o sa mga basic na mga sektor ng lipunan ng mamamayan kaysa kumpara po sa pagpataw ng karampatang tamang buwis para naman po sa mga malalaking korporasyon at negosyo. Yan po ang tinatawag na regressive taxation. Mas mabigat, mas malawak po ang pagpataw ng buwis o taxes sa mga ordinaryo at higit na mga nakararaming mga pobre at nagsusumikap na mga mamamayan kung ikukumpara sa pagpataw po ng buwis supposedly ng gobyerno doon sa mga malalaking negosyante, monopolistang mga negosyo at malalaking industriya at mga kurakot at magnanakaw na mga politiko. Mas malaki po at mas malawak ang ipinapatupad na pagbubuwis dito po sa mga ordinaryong mamamayan. Kung ikukumpara po sa limpak-limpak na kinikita ng malalaking mga pamilya at mga negosyo at politiko. So ang sistemang ganyan, tinatawag po yan na regressive taxation. Hindi po progressive taxation. Ang progressive taxation po mga kababayan, ito po yung sistema ng pagpataw at pagbibigay ng buwis nang naaayon po sa aktwal na kapasidad upang magbayad ng buwis para sa gobyerno. At ito ay nakabatay sa kinikita, hindi sa lawak at dami ng bilang ng mga mamamayan. For example, kung kumikita po ng pagpalagay natin 100 billion pesos ang kumpanya ni Lusutan, dapat mas malaking buwis po ang ipapataw sa kanya kung ikukumpara po kay Juan de la Cruz na kumikita lamang ng 20,000 per month, mga kababayan. Kuha nyo po, ang progressive taxation po ay ang pagpataw ng karampatang tamang buwis nang naaayon po sa kakayanan at kinikita ng mga miyembro ng lipunan upang mas makalikom ng mas malaking pondo mula doon sa may kakayanan na magbayad ng buwis kung ikukumpara po sa tinatawag nating daily wage earners o income earners na mga sektor ng lipunan. Dapat mas mataas ang buwis. Nilusutan
sa kanyang mga kumpanya at korporasyon kung ikukumpara po sa buwis na ipinapataw kay Juan de la Cruz, kay Juana, kay Maria, kay Jose na mga ordinaryong mga Pilipino. Ayan po dapat ang progressive taxation. Ang regressive taxation po, ito yung ginagawa ng gobyerno sa ngayon ni Marcos Jr. na lalo pa po nilang pinalubha. May dalawa na pong panukalang, hindi na pa ito panukalang batas, kundi batas na talaga. Ang isa po na naipasa, I think that was 2 months ago, bago po mag-eleksyon nitong 2025 May, ay naipasa po itong 12% na pagpataw ng buwis sa lahat po ng kumukonsumo ng online purchase and online orders ng mga produkto. So mga Lazada, Shopee, Timo, pati po ang gumagamit ng YouTube Premium, pati po ang Netflix, Amazon, mga Prime Movies, lahat ng ito na gumagamit ka ng subscription at order by the internet, simula po nitong buwan ng June o Hunyo 2025 ay nagkaroon na ng 12% na pagpataw ng buwis sa mga produkto na nagkakaroon ng online purchase. No? Thank you, Monica Flory from Suok, Arevalo, Irma Suda. Good morning also. So, maliban po dito sa 12% na mga ipinapataw at ipinapatong na buwis ng gobyerno ni Marcos, at ito ay mga maniobra nila Ralph Recto na ipapataw nila sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na gumagamit po ng online services para makapag-purchase o kaya pati po ang online selling. Hindi bali na po ang online selling, siguro yan ay secondary. Ang primary po natatamaan po ng 12% na karagdagang buwis na ipapataw bilang kokolektahin ng gobyerno ni Marcos ay ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino na umaasa sa pagkakaroon po ng mabilis, maayos na online purchase and delivery services. Nakagaya po ng binabanggit ni Ka Eric, yung Temo, yung Lazada, yung Shopee, pati na po ang paggamit ng mga Grab, taxi o Grab car, ano pa ba? Mga kahalintulad po na mga naggumagamit ng online services and pati po yung digital media. For example, ang Netflix, ang Netflix, ang Amazon, ang Prime Movies, ang YouTube Premium. Lahat ng ito po, simula sa June 1, ay papatawa na o pinatawa na sila ng 12% additional tax. Ayun. Ngayon, hindi pa po makukontento ang gobyerno ni Marcos sa sulsol ni Ralph Recto at ng kanyang pagkauhaw na magpataw ng walang pakundangang malalaking buwis sa mga mamamayang Pilipino, ay ipapatupad po itong tinatawag na savings interest taxes na 20%. So for example, kung si Ka Eric ay senior citizen at mayroon po akong savings sa bangko, for example although ang pera po ni Ka Eric ay hindi umabot ng 3,000 pesos ang nilalaman ng ating bank deposit, subalit ito po ang gusto kong i-emphasize. Paano kung ako po ay nakapag-ipon mula sa, for example, nagtrabaho ako, ordinaryong mamamayan ako, manggagawa, o kaya kawani ng gobyerno, nakapag-ipon po ako in over a period of 10 years ng mga 200,000 pesos. So, ang interest niyan, for example, nagkakaroon ito ng interest na 6,000 o 7,000 per annum every year, papatawan po ang 6,000 or 7,000 ng 20% additional interest savings tax. Wow! Mga kababayan, magbibigay po ito ng malaking pagpapabigat. Mantakin mo kung naka-time deposit po ang iyong pera at ikaw ay may 1 million na napag-ipunan mo sa loob ng 20 anyos na pagtatrabaho mo at ang iyong 1 million na natipon po ay na-invest mo ito sa time deposit na kategorya, at kapag ito po ay nag-earn, for example, ng mga 60,000 pesos sa isang taon, no, hanggang mga 80,000 pesos,
ang 80,000 na yan, interest mo mula sa savings mo. Sa ilalim ng batas na ngayon na ipapasa o ipinasa na at pinirmahan na nila Marcos, ay papatawan po ng 20%. Yung 60,000 pesos na interest na nag-gain po ninyo doon sa time deposit mo na 1 million pesos, ay babawasan po yan ng 7,200. So mantakin mo 7,200 ang mawawala sa iyo. Supposedly pera po ninyo yon. Ito po ngayon ang panibagong sindikato ni Marcos at ni Ralph Recto para lamang makalikom po ng salapi upang ipangtapal sa kanilang walang katapusan na budget deficit. Ibig sabihin po kulang ang kinikita ng gobyerno o ng kanyang revenue kung ikukumpara sa kanyang ginagastos. For that matter, ang ating budget ay 6.3 trillion pesos for 2025 sindikato budget nila. Subalit ang collectible revenue and income for the year 2025 ay aabot lamang po sa mga 4.6 or 4.7 trillion pesos. Therefore, may kulang po na mga kulang-kulang 1.6 trillion pesos ang uutangin o hahanapin ng gobyerno ni Marcos para po magkaroon ng pangtapal doon sa budget deficit na ginagawa nila dahil po nagyayari ay nagkakaroon ng mga malalaking mga pork barrel o yung mga kinakatay na pundo upang pagkapirahan at kuhanan ng pundo ng mga grupo ni Marcos at nila Romualdez. So itong budget deficit po o pagkakulang ng budget versus gagastusin at versus income ay hindi pa po kontento si Marcos na siya po ay hatawin niya ito upang magkaroon ng tinatawag na paglikom ng buwis. 20%. So, kung mayroon pong savings interest, no, ang isang individual na umaabot ng mga 10,000 pesos, ang 20% po niyan ay mga 2,000 din, mga kababayan. Tama? Yeah. Mga 2,000 din po ang 20% ng 10,000 pesos. Mantakin ninyo, for every 10,000 interest na nag-gain ng pera mo, ay kukunin ng gobyerno ang 2,000 pesos. If there are around, mga kababayan, kung ang savings interest na maiipon sa isang taon ay aabot po no, sa iba't ibang mga individual accounts na ito sa Pilipinas, estimate lang ito kung aabot po ng 500 billion pesos every year, ang interest na nakukuha ng mga iba't ibang pera ng taong bayan sa iba't ibang mga bangko, ipapataw na po simula sa July 1, nagsimula na ang 20%. So for every 500 billion interest na nag-gain ng mga iba't ibang savings account, no, na including ang time deposit, sa 500 billion po na na-accumulate na mga pundo as interest mula doon sa deposito at savings ng iba't ibang mga Pilipinong mamamayan, ay kukunin po nila ang 10 billion is mga 2 billion pesos po. 2 billion pesos ang kukunin na buwis ng gobyerno for every 10 billion pesos. So ano pong epekto nito? Ano po ang implikasyon nito sa taong bayan? Okay lang sana kung nakikita natin ang napupuntahan ng mga tax natin na binabayaran. Sabi ni Ching Deha, I agree. Yun nga pinag-usapan natin na Ching, upang ipakita sa taong bayan na ito po ay pangungulimbat. Ito po ay lantarang pagnanakaw. Regressive taxation is taxation that is against the interest of the Filipino people, and it benefits so much the oligarchy, the elites, the big business, the monopolist of the industry and economy, at ang mga politikong mga kawatan at negosyante kunwari. Maraming salamat sa inyong pagpanood dito sa aking munting channels. Mabuhay ting lahat mga kababayang Pilipino.